Rebecca, wait. Napatigil sa paghakbang si Rebecca noong marinig ang tawag ni Sam. Mahigpit na hinawakan niya ang strap ng bag niya habang pinipigilan ang sarili na huwag umiyak. Para bang doon siya kumukuha ng lakas para kumalma. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang hinarap si Sam. Nakabihis na rin ito kagaya niya at puno ng kalituhan ang isipan, ano? Ano ba to? Akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Bahagyang nakunot ang mukha ni Rebecca at nalilito ring tiningnan niya ito. Ikaw, akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Napabuga ng hangin si Sam. W8, why are you acting like this? Ang saya natin kanina. Tapos ngayon nagkakaganito ka? Ano ba ang problema mo? Umawang ang bibig ni Rebecca. Hindi makapaniwalang tumango-tango siya habang tumutulo na ang mga luha. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha at galit na tiningnan si Sam. Iyon nga, akala ko masaya lang tayo. Akala ko okay tayo. Sabihin mo nga, Sam. Bakit mo ako nilapitan sa club? Bakit mo kinuha ang cellphone number ko kay Jane? Ano ang dahilan mo bakit ka lumapit sa akin? Nag-iwas ng tingin si Sam. Huminga siya ng hangin at kinamot ang noo gamit ang isang daliri sa kanamaywang. Saan ba nanggagaling ang mga tanong na to? Sagutin mo na lang ako. Fine. Okay. Inis na rin nasabi ni Sam. Ang ayaw niya sa lahat ay tinatanong siya na para bang obligasyon niya ito. I saw you. Nagandahan ako sa'yo. Iyon lang. Ano pa ba dapat? Yun lang. Ano pa ba ang gusto mong marinig? Hindi mo ba nai-enjoy ang ginagawa natin? Hindi yan ang tanong ko. Naiikot ni Sam ang mga mata. Bakit? Sa tingin mo ba in love ako sa'yo kaya kita nilapitan? Kaya ako nakikipag-sex sa'yo, Rebecca. Walang ganon. Napanganga si Rebecca. Lumapit siya kay Sam at sinampal ito sa pisngi. Ang sama mo. Ang insensitive mo. Nasapo ni Sam ang pingi na sinampal ni Rebecca. Bahagya iyong humapdi at ramdam niya ang init ng paglapat ng palad ng dalaga. Salubong ang mga kilay na tiningnan niya si Rebecca. Pwede ba, Rebecca? Gumising ka naman sa mundo mo. Hindi lahat ng taong lalapit sa iyo ay gugustuhin kang makasama habang buhay. Hindi lahat ng gustong ikama ka ay mahal ka na. There's no such thing as love and loyalty now. Lahat ay iwan ka rin, Rebecca. So, wake up. Hindi ka na bata para maniwala pa sa fairy tale. I hate you. Ang sama-sama mo. Isang pagkakamali na nakilala kita. Fine. Okay. Sabi mo, Tumalikod na si Rebecca dito at nagmamadaling lumabas ng bahay nito. Sobrang sakit na narinig niya iyon mula kay Sam. Oo, hindi pa man sila nagkakakilala ng matagal. Ngunit iba ang ipinakita sa kanya nito habang sila ay magkasama. Sobrang buti nito sa kanya, kaya nga nagustuhan na niya rin ito. Kaya rin sobrang sakit para sa kanya na marinig sa taong pinagkatiwalaan niya at pinagbigyan ng kanyang sarili na wala pala itong balak na gustuhin siya. Napabuga naman ng hangin si Sam noong makalabas na si Rebecca. Inis na sinipa niya ang lamesang malapit sa kanya, kaya natumba iyon at nahulog sa sahig ang mga nakapatong sa ibabaw. Naupo siya sa sofa at sinandal ang likod sa upuan saka tumitig sa Sam. Ganon naman palagi nagtatapos ang relasyon niya sa mga babae. Sa oras na nakikita niya o nalalaman niyang nagkakagusto na ang mga ito sa kanya ay iniiwasan na niya ito. Si Tricia nga lang ang nagtagal dahil nga sa hinahayaan pa rin siya nitong mambabae at ayaw bumitaw sa kanya kahit na ipinagtatabuyan na niya. Ngunit bakit bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib noong makitang umiiyak si Rebecca? Kung hindi niya napigilan ang sarili kanina, ay nayakap na niya ito ang inalo, muling huminga ng malalim si Sam. Tama. Hindi dapat siya magpaapekto kay Rebecca. Pare-parehas lang naman sila na iiwan lang din siya pagkatagalan. Kaya bakit niya pa ipipilit ang sarili na magkaroon ng relasyon na matatapos din? Ayaw ba nito na simple lang sila? Kung gustong matikman ang isa't isa ay magagawa nila. Kung ayaw na, wala na. Hindi ba pwedeng ganoon na lang?
Dahil para sa kanya ay hinding-hindi na mangyayari na magkakaroon siya ng taong magmamahal talaga ng totoo sa kanya. Kung ang mga nanay nga niya ay nagawa siyang iwang para sa ibang pamilya. Ito pa kaya isang malaking kalokohan na magmamahal pa siya ng babae o lalaki pa man. Hinding-hindi siya gagaya sa tatay niyang masyadong nabaliw sa pag-ibig. Hindi niya mararanasan yon. Walang sino man ang mang-iiwan sa kanya dahil siya na ang mang-iiwan ngayon.